Yun mga idol, paano nga ba i-calibrate itong FX35 battery capacity tester? Meron akong dalawang multi-tester dito na pwede natin gamitin para i-calibrate to. Una, itong aking DC clamp meter na may DC current reading gamit itong clamp. And itong pinakamurang option na itong mumurahing multi-tester na may 10 ampere DC current reading. Bago natin simulan, pakita ko muna sa inyo yung buttons and parameters nitong FX35. Merong minus, plus, select, and on set button. Para mapunta tayo sa parameters, hold lang natin itong on set button. Then bitaw. Ito ay low voltage protection, nakaset sa 2.0 volts. Pinutin lang select para sa next. 25.5 volts para sa over voltage protection. OCP para sa over current protection, 5.1 ampere. OPP para sa over power protection, 35.5 watts. And over temperature protection. And timeout, naka-off. OAP para sa over discharge capacity protection. Core B para sa calibration ng voltage. Core C para sa calibration naman ng ating current. Ngayon ang kanyang parameters, sinet ko na sa 2.0 volts para dito sa ating IPO4 T2700. Pero taasan natin siya sa 2.4 volts para sa kanyang low voltage protection. And 25.5 volts ang over voltage protection, naka-default na. Ibig sabihin pwede kayong gumamit ng battery na 1.5 volts to 25 volts para i-capacity test. Hold lang ulit yung on para mapunta sa ating main display. So, start na natin. Salpak lang natin itong ating 3700 para makita natin ang voltage. Ngayon, meron tayong 3.33 volts. Siyempre, double check natin itong voltage sa ating multimeter. Kung pareho ba sila. Ayun, 3.4 sa ating multimeter and 3.33 volts naman dito. Okay lang yan, konti lang yung agwat. Pero pag gumamit tayo ng True RMS, accurate yan. Yun. Bago natin i-start to, syempre pakita mo na sa inyo, meron tayong 2 ampere current nakaset dito. Tuba natin sa 1 ampere lang. Ito ang kanyang potentiometer, no, para i-adjust yung inyong ampere. Then start lang, i-click lang yung on para mag-start yung capacity testing. Yun, nag-start na siya. May blue na dito, run. 3.34 watts. Ayun yung capacity niya. 0.48. Ay, hindi ko siya na-reset, no? Hold nyo lang itong minus yan. Then time. Yan, current, no? Para i-calibrate itong FX35. Stop muna natin to. Kabit lang natin itong ating tester para sa calibration ng current. Dito sa multimeter natin, itong positive probe, ilipat lang natin sa 10 ADC. Dito sa kabila. Okay? Then itong ating selection hub, punta natin sa 10 ampere. Ito, 10 ampere. Then itong negative ng FX35, tap natin ito sa positive probe. And itong negative naman ng multimeter, nakatap dito sa negative ng battery. Okay, ayun, no, lumabas na yung voltage, 3.32 volts. Para makalibrate natin to, kailangan natin i-start muna. Click natin yung on. Running na, then hold. Punta tayo sa parameters. Punta tayo sa Core C. Yan, Core C. 1.0 ampere. And dito sa ating multimeter, 1.02 ampere. Almost accurate siya, no? Konting current lang yung pinagkaiba. Kung yan ay lumagpas, pwede yung dagdagan ng positive dito. Plus, click itong plus. Yan, 1.02 ampere. 1.02 ampere. Yan, ganyan mag-calibrate ng FX35. Gamit itong mamurahing multimeter. Tawang ko. 0. 0. Tap ko. 1.02, 1.02. Okay, pwede nga siya i-back. Yan, calibrated na yan. Yan, calibrated na yan. Yun lang mga idol, salamat.